Hi everyone! So, I'm here. It's Michi again. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-merge at mag-save ng EBIR form to PDF. Okay? So, let's dive in. So, punta tayo sa EBIR forms. Nakikita nyo ba ako? Tingnan ko lang. Okay. Yan. Diyan dapat ako sa gilid. So, yan guys. So, lalagay natin, for example, kasi since tapos na ako dito, ilalagay na lang ulit natin yung, dito, kalimutan ko yung, so, ayan guys, automatic naman siyang nag-fill up. So, click natin yung previous na fill upan natin, then click view. So, okay. So, dito, may makikita tayo dito sa upper left na file. Click natin yung file and then hover lang natin dito. Then, makikita natin yung print preview. So, okay, nandiyan na yung print preview. Click din natin naman yung file ulit, then click yung print. So, lalabas na yung Internet Explorer print or something kung ano man yung gamit ninyo. So, meron tayong makikita dito sa printer, then dito sa dito sa menu na merong to Microsoft Print to PDF. Click natin yan, then click natin yung print, then automatic na siyang magsisave. Tapos, ilalagay lang natin for example, they are Samya. Yan yung So, ayun. Then, click natin dito yung dito sa baba. Click number 2 para yung page 2 naman. Tapos, print ulit. Tapos, Microsoft Print to PDF, then click print. Tapos, for example, back. Yan. So, okay na. Na-save na natin yung forms natin from form to PDF using Microsoft Print to PDF. Okay. So next, magkahiwalay yan syempre. Hindi siya magkasama. Ay. So syempre hindi siya yung nakakulate na hindi siya yung magkasama na. So need natin siyang ipag-combine. Ayan. For example, ayan. Page 1 lang. Ito naman, page 2 lang. So pupunta tayo dito sa um, combinepdf.com. Okay? So, i-upload lang natin tong dalawa. Tapos, click natin tong combine. Then, magsisave na siya. Ayan. From page 1 to page 2. Uy, ito ba yun? Page 2 to page 1. Ayan. Basta magkasama na siya sa isang PDF lang. Page 1 and page 2. Okay? So, ganyan lang kadali tawag dito, ganyan lang kadali mag-save from EBIR forms to PDF. Tapos, i-combine natin, then i-organize lang natin yung forms natin para in case na kailangan natin in the future, ma-access natin. So, yun lang. So, I hope you learned something from here. Comment down below if meron pa kayong gustong malaman or regarding sa pag-organize ng mga files in terms of digital. Let me know lang. So, okay. Thank you.